Hydroponics, mula sa mga salitang Griego na hydro o water at ponos na ang ibig sabihin ay labor. Ito ay isang sistema ng pagpapalaki ng halaman gamit ang mineral nutrient solution sa tubig at walang lupa. Ang pagpapalaki ng halaman sa hydroponics ay ginagawa natin upang hindi tayo gumamit ng lupa. Kasi may mga problema yung lupa mo, posibleng parating binabaha ang lupa mo o wala kang lupa talaga na sa paligid mo na para makapagtanim ka ng halaman. So, yun yung resort mo, mag-hydroponics ka. Ibig sabihin, sa halip na lupa ang gagamitin mo, magpapatubo ka ng halaman na, for example, ang gagamitin mo ay coconut coir dust, sand o kaya gravel o mixture ng mga iyon. At doon mo patutubuin ng halaman. Kanya lang, ang problema doon, walang sustansya yung mga iyon halos, kanya kailangan mo pa rin na gumamit ng nutrient solution. So yun yung ididilig mo para yung mga sustansyang nakukuha ng halaman sa lupa ay sa halip ay yung nutrient solution ang magbibigay sa halaman at lalaki na siya. Ang hydroponics ay isang kapaki-pakinabang na teknolohiya lalo na dun sa mga walang lupaing taniman. Subalit ang tradisyonal na hydroponics ay matrabaho at mahal. Kinakailangan ng greenhouse na nagkakahalaga ng milyones. Sa layunin na mapaabot ang hydroponics sa publiko, dinevelop ni na Dr. Primitivo Jose Santos at Dr. Eureka Teresa Ocampo ng UPLB Institute of Plant Breeding ang Simple Nutrient Addition Program o SNAP Hydroponics. Ang SNAP Hydroponics ay dinevelop namin sa tulong ng Bureau of Agricultural Research ng Department of Agriculture noon pa itong 1999. Pero maraming na nakinabang dito at palagay ko dahil napakasimple ng SNAP Hydroponics kumpara mo dun sa mga hydroponic system na commercial na talagang gagastos ka ng pwedeng milyon, pwedeng 10,000, pero itong SNAP Hydroponics lang ay isang kahon lang, makakapag-hydroponics ka na sa halagang wala pang 100 piso. At ang kaibahan pa ulit nitong aming sistema na SNAP Hydroponics, ito ay magagawa mo, tumingin ka lang sa paligid mo, makukuha mo na yung mga materials na kailangan mo. Kagaya nito, nakita mo, mga styrofoam boxes lang ito ng ginamit sa imported grapes. So ito, pwede mo mahingi lang o mabili pero sa murang halaga na hindi mo magagawa kung ibang sistema yung gagamitin sa pag-hydroponiko. So nakakatulong ka pa sa recycling kasi sa mga supermarket ito ay ginagawang basura na lang at itinatambak na lang. At ito ay non-biodegradable halos. Kanya, ayun, ang laking pakinabang sa atin dahil na-reduce natin yung dapat ay waste na magiging produkto ng imported grapes. Pangalawa, dahil ito ay simpleng-simple lang, hindi gumagamit ito ng kuryente, walang pump. So talagang tipid ka na sa kuryente, nakakapagpatubo ka pa ng halaman. Yung mga imported technologies ng hydroponics, dependent sila talaga sa kuryente. Hindi mo sila mapapatakbo na hindi ka gagamit ng kuryente. Ngayon, bakit hindi kami gumagamit ng kuryente? Kasi sabi nila, kailangan ng halaman na ng aeration sa ugat niya. Samantalang kami napapatubo namin na kahit wala siyang pump. Kasi ganito, natuklasan namin na yung halaman pala, natuturuan mong lumaki sa tubig kung siya ituturuan mo habang bata pa. So meaning, ang halaman nakakapag-develop ng mga floating roots. Floating roots kasi lumulutang yung mga roots na yan sa ibabaw ng tubig. So hindi nakalubog. So nakakahinga siya. In that situation, nakakahinga siya, kanya siya nabubuhay. So yun yung sikreto ng SNAP Hydroponics. At pangatlo, ang SNAP Hydroponics ay napakamura talaga at napakatipid. For example, yung isang mustasang ganito, gagamit lang siya ng halos wala pang 2 litrong tubig hanggang sa i-harvest mo na siya. Whereas kung gagamit ka sa lupa, magpapatanim ka ng mustard sa lupa, siguro mga 50 litros lalo na kung tag-araw, maididilig mo sa kanya.
So ganito pa yung isang mahalaga sa kanya, dahil hindi ka gumagamit ng lupa, wala kang maapekto ang lupa habang nagpapalaki ka ng gulay. Yung iba kasi sa pagpapalaki ng gulay, gumagamit ng mga fertilizer na sabi nakakapamuksa sa magandang environment ng lupa. Dahil dito hindi tayo gumagamit ng lupa. So pwedeng sabihin natin eco-friendly ito dahil yung lupa mapapanatiling virgin kung hindi pa siya nagagalaw, and yet meron kang gulay. So yun yung iba, yung mga ilang advantage ng snap hydroponics. Ang snap hydroponics ay angkop na angkop para sa pagpapatubo ng lechugas, pechay, mustasa, kangkong, kamatis, pakwan, cucumber, talong at marami pang iba. Maraming interesado ngayon dito sa snap hydroponics kasi nakita nila na parang set and forget pala ito. Yung once na i-set up mo, halos hindi mo siya babantayan dahil hindi ka magdidilig araw-araw, wala kang tatanggaling damo, hindi ka ma-expose sa pag-i-spray, at yung aanihin mo therefore ay pesticide free. At tapos ay kahit na ikaw ay physically challenged, for example, senior citizen ka na o may disability ka, nagagawa ito. In fact, may mga nag-training na sa amin na grupo ng disabled at may mga senior citizen na ginagawang proyekto ito ngayon. So, malaki ang potential talaga ng snap hydroponics para makatulong sa pagbibigay ng lunas sa kakulangan ng pagkain, lalo-lalo ng gulay sa ating mamamayan.